bawat nilalang umano sa daigdig ay may misyon o papel na gagampanan sa kanyang buhay na nakatadhana na. Gaya nito, napangasawa ni Aurea katutubong Tibuli at isang guro. Si Dan, Vice President naman siya sa isang bangko sa Amerika. Bongga, di ba? Subalit, alam nyo ba, iniwan nilang dalawa ang kanilang propesyon at maginhawang buhay at mas pinili ang manirahan sa kabundukan sa lalawigan ng Sarangani kung saan naroon ang tribo ni Aurea. At hindi lang yan, napakarami ng kanilang naging alagain. Alamin kung paano sa pagitan ni Dan at Aurea sila ay nagkaroon ng 300 anak. Hindi umaasa na magkaroon ng ganyan. Bukod sa kulay, magkasalungat sa maraming bagay sila Dan at Aurea. Pero sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, may isa silang pinagkasunduan. At yan ay ang magkaroon ng masayang pamilya. Keep us from May ama, ina, at mga anak. Sa chatroom man nagkakilalan, nauwi naman sa 2 beses pang kasalan ang kanilang pag-iibigan. Bago pa man makilala si Dan, may anak na si Aurea. Si Jennifer. I was very satisfied with the daughter that she brought to our relationship. Kontento na ang mag-asawa sa kanilang pamilya. Tanggap na rin kasi nila na hindi na sila magkakaanak. Kapwa na kasi 50 anyos. Sa Amerika nanirahan ang mag-asawa mula nang magsama. Pero sa tuwing umuwi ng Pilipinas at lumuwas ng Sarangani, napapansin ni Aurea na tila malapit ang asawa sa mga katribo. Most people here are poor. Some are extremely poor. Kinausap ni Dan si Aura, ang kanyang hipag na isang guro. Ang pakay niya, tulungan ang mga batang estudyante ng Tibuli. Yung nakikita ko dito sa school, i-share ko na sa kanya. Parang maiyak daw yung puso niya. I was impressed by the interest and the commitment of the children of Kipakuta to achieve an education. Para masimulan ng plano, ibinenta ng mag-asawang Evans ang lahat ng kanilang ari-arian sa Amerika. Nagpaalam na rin sa trabaho si Dan. Even though some mornings it's hard to get up and At noong Enero ng 2006, pagbalik ng Pilipinas, ang lahat ng pinagbentahan mula sa ari-arian, ginamit para itatag ang organisasyong tutulong daw sa mga Tibuli, ang Datu Wali Mission. Bilang unang proyekto, inampun nila Dan at Aurea ang halos 100 estudyante ng Kipalkuda Elementary School. Hindi man pinatitira sa kanilang bahay, inako naman nila bilang mga anak ang lahat. Bawat pangangailangan sinagot nila. Kasama na dyan ang silid-aklatan, gamit sa paaralan at mga damit. Dati umuwi pa ang mga estudyante para lang makakain ng pananghalian. Ngayon, ang pagkain nila sa tanghali, libre na. Ang totoong magulang ang mga kusinero. Sila rin ang sagot sa mga gulay at panggatong na bitbit na ng mga anak nila pagpasok. Habang ang bigas na isasaing na umaabot sa 10 kilo araw-araw, sila Dan at Aurea na rin ang bumibili. Nakakabusog na raw ang mag-aral, kaya dumami na rin ang mga estudyante. Mula 100 noong 2006, ngayon, umabot na ito ng higit sa 300. At lahat ng 300 bata itinuring na rin anak nila Dan at Aurea. Sila na po yung ikalawang magulang namin. we have a responsibility to protect those children and provide for those children. Bago magtapos ang 2006, isang sakripisyo na naman ang ginawa nila Dan at Aurea sa ngalan ng mga anak. Alas 6 pa lang ng umaga ay bukod sa paghatid kay Jennifer, sinusundo na rin nila ang mga bata mula sa iba't ibang lugar. At ang gamit nila, ang truck na ito na sila mismo ang bumili. As soon as I reach my first bus stop to pick up children and they're all standing there giggling and jumping up and down, it just sets the tone for my whole day. Kapag uwian na, swerte ang mga anak. Lahat kasi sila may pabaong tig-1 kilong bigas. Inihahatid rin sila pauwi, kasama ng iba pang sinundo ng umaga. Sa ngalan rin ng mga anak,
Ang 2.5 ektaryang lupaing minanapa ni Aurea sa ama, ginagamit na rin niya bilang pataniman para sa mga libreng gulay. Ang mga naninirahang malapit sa gulayan, may malinis na tubig na rin magagamit. May poso na rin kasi dito. Dati doon kami magiging sa taon. Ngayon, di na. Give us today our daily bread. Alaga rin ng mag-asawa ang espiritual na kalusugan ng 350 anak at mga kababayan. Dati pinakahuli ang Kipalkuda Elementary School sa 20 paaralan sa buong Sarangani. Pero ngayon, matapos lamang ang 1 taon, umakyat na agad ito sa pang-anim. At ang tagumpay na ito'y utang raw ng mga estudyante hindi lamang sa kanilang mga magulang at guro, kundi sa mga bagong ama at ina na sina Dan at Aurea. Sa kanila raw nila nakita ang mabuting halimbawang ginawa noon ni Jesus nang ito ay nasa lupa pa lamang. Ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay kagalingan sa mga may sakit, ang pagtuturo ng mabuting aral, at ang pagbibigay ng kanilang sarili kahit pa wala silang tinatanggap na kapalit. Kahit isa lang ang magiging professional someday, then go back and continue the work. That would be the success of our mission.